Gaano nga ba kayaman si Finest China para maglabas ng pera like 4 million minimum para lang sa bakasyon? By the way, I am a vlogger herb na gumagawa ng content para sa mga vlogger na nakaka-inspire. And let's begin! Si Finest China sa totoong buhay ay si John Paul Naki na nakabase sa Honolulu, Hawaii, United States. At ngayon, nasa edad na 26 years old na. Kasalukuyang nasa Pilipinas habang nagbabakasyon kung saan gumagastos ng 4 million minimum monthly. Diba nakaka-inspire? Parang pang 1 year. Siya ay nag-aaral sa University of San Francisco, California. Oh wow, California! Welcome to the Hotel California. He is an influencer na napapanood ko na galante, hindi bukang mayabang. He is a created content like nakakatuwa, nakaka-inspire. Lalo na mga video niya ibinabahagi niya sa TikTok. Meron na siyang 1.3 million followers at 27 million likes. Meron din siyang YouTube channel na 88,000 subscriber. Sa Facebook page naman, 338,000 followers. Based sa kanyang mga social media account, isa siyang vlogger, graphic designer, at nagtatrabaho siya sa mga brands tulad ng Uniqlo, Skill, at marami pang iba. Based sa kanyang experience, dyan sa kanyang LinkedIn, isa siyang sales team leader sa Tory Burch. Si Tory Burch ay isang kilalang fashion designer at negosyante mula sa Estados Unidos. Nagtatag at naglalayong magbigay ng mga disenyo ng damit, sapatos, bag at iba pang mga fashion accessories. Ang kanyang pangalan na Tory Burch ay naging tanyag sa industriya ng media dahil sa kanyang mga elegante, mga kakaibang disenyo. Based on my research, ang kita sa pagiging graphic designer ay umaabot ng $52,000 and $110,000 kada taon. Sa piso naman, ang katumbas is 2,918,160. Lang yan, depende pa yan sa brand na pinagtatrabahuhan niya. Hindi ko sinasabing yan ang sahod sa Tory Burch. Yan ang nakalagay sa LinkedIn niya. Ano ang dapat nating matutunan sa kanya? Through hardships comes strength. Ito ay nagpapakitang kayang-kayang lagpasan ng mga pagsubok, mga hamon sa buhay. Kaya hindi dapat ikatakot o iwasan. Pagkus ay dapat nating ituring bilang opportunity para lumakas, lumago at mapatatag bilang mga tao. Ito ay nagbibigay sa atin ng daan para harapin ang mga pagsubok. May determinasyon, merong positibong pananaw at pag-asa sa pamamagitan ng mga ito. Tayo ay magiging mas matatag sa mga hamon ng buhay. At kung nasaan man siya ngayon, ano man siya kayaman at karangya, dahil yon sa kanyang sipag at tiyaga. That is the reality.